Ako si Dr. Tiffany at nandito ako ngayong hapon para i-explain sa inyo ano yung dalawang pinakamadalas na problema sa kamay. Number 1 ang carpal tunnel at number 2 ang trigger finger. Ano nga ba ang carpal tunnel? May tatlong nerve sa kamay, the radial, the median, and the ulnar nerve. Ang carpal tunnel ang pagkaipit ng median nerve sa area ng wrist. So pag tignan yung picture, ayan siya. Naiipit at nagmamanhid na ang radial 3.5 fingers. Ano ba ang anatomy? Bakit ba siya naiipit? So pag tingnan mo yung laman ng carpal tunnel, ito yung picture niya. Kasama niyan yung mga litid responsible for flexing the fingers. Tapos, itong white na to sa ibabaw, yun yung tinatawag na transverse carpal ligament, yan yung madalas na kumakapal at dumadagan the median nerve. At pag tingnan nyo, yung area supplied by the median nerve ang nagmamanhid ang 3.5 fingers, thumb, index, middle, at kalahati ng ring finger. Ano pa ba ang mga ibang mga sintomas nito? Number 1, like I said, pamamanhid. Minsan ang mga pasyente gumigising sa umaga manhid or makapal ang pakiramdam ng kamay. Minsan naman pananakit sa area ng wrist or kumukuryente, at minsan sobrang sakit nito na ginigising kayo sa gitna ng gabi. At ano ba ang ginagawa ng patient para mabawasan yung sakit? Ganyan, flick side. This sometimes for some patients relieves them of the feeling of the numbness and the pain. Itong pagwagayway or pagwisik ng kamay minsan nakakapagbigay ng konting ginhawa sa pasyente. Ano pa ibang mga sintomas? Minsan nararamdaman parang may mga langgam or tusok-tusok sa kamay. Tulad na sabi ko kanina, minsan parang kumukuryente. Gumuguhit yan mula wrist hanggang mga daliri, or minsan parang nasusunog, kapdi ng kamay. Pag medyo napapatagal na ang carpal tunnel, minsan ang nararamdaman na ng pasyente panghihina. Hindi na siya makahawak ng maayos. O yung mga pasyente kung mapupunta sa akin, sinasabi, Doktora, ang dami ko na nababagsak. Baso, pag hindi ko mahawakan ng maayos. Pag naghugas ng plato, Doktora, nababagsak ko na. So those are the most common symptoms ng carpal tunnel. Nakabagsak ng gamit, pamamanhid, pananakit, hinigising kayo sa gabi. Pag ganito ng kamay, pakiramdam ng mga tusok-tusok, kuryente or pamamanhid, at panghihina. Ngayon, ano ba ang mga sanhi at risk factors? Not always present, hindi kailangan nasa sa pasyente to, pero kapag meron kayong mga risk factors, minsan mas madalas or mas kakaroon ng carpal tunnel. Some of these risk factors avoidable, yung ibang mga risk factors na ito na nababago, yung iba hindi na nababago. So minsan namamana ito. Yung sinasabi ko before, yung carpal tunnel, sa ibang mga pasyente nasa lahi nila na makikipot. Kaya konting irritation lang, konting iritasyon, namamaga, naiipit agad yung nerve. Pangalawa, pagkababae. Isang risk factor ang pagkababae, although pwede din naman magka-carpal tunnel ang mga lalaki. Another risk factor, aksidente or balik ng wrist kasi nagbabago yung posisyon ng wrist. Another risk factor yung paulit-ulit na kilos or paggamit ng kamay. Number 4, posisyon ng kamay. If you can look at the picture, madalas tayong mag-computer, di ba? Ang daming working in IT or ang daming mahilig magamit ng laptop or computer. Ang carpal tunnel, pinakamaluwang yan kapag diretso ang wrist. Kapag matagal naka-extend, tulad ng nasa picture, minsan ang mga tao ganyan mag-type. Di ba? Or minsan sa motor, nakahawak. Ganyan. Kapag matagal naka-extend or naka-flex yung wrist, yan, minsan naiipit na ang carpal tunnel. And ang last risk factor is sometimes rheumatoid arthritis. Ano pang ibang mga risk factors? Hormonal changes, thyroid imbalance, pagbubuntis, menopause. Nung ako nagbuntis, nagmamanhid yung kamay ko. Bakit? Kasi kapag buntis, you retain more fluid. Mas maraming fluid ang kinikip ng katawan at maliit lang yung laman ng carpal tunnel. So, fluid goes in there, masikip, naiipit agad yung nerve.
Other risk factors are diabetes and obesity, katabaan. Paano ba ito i-diagnose? History and physical exam. Mas maganda makipag-consult, hindi sa mga kumare, hindi sa kababayan, kumonsult sa doktor, orthopedic surgeons. Carpal tunnel is more often than not diagnosed with history and physical exam. Madalas, nade-diagnose ang carpal tunnel kapag kausap ng pasyente sa pag-examine ng kamay ng pasyente. May mga diagnostic exams din, minsan maririnig nyo, pina-nerve test ako ni doktora, pina-MRI ako ni doktora. These are other tests na ginagawa para lang ma-confirm or para lang makahanap ng ibang mga sanhi ng or to paint a better picture of other possible causes ng pamamanhid ng kamay. Hindi naman routine na ginagawa ito, pero minsan, pinapagawa namin ito just to help confirm our diagnosis or to help really make sure na carpal tunnel lang ito. So, tatanungin nyo naman, paano ito maiwasan? Or paano ito madalas ginagamot? Usually, ang doktor ang nagsasabi niyan. Maganda magkonsulta agad. Kasi kapag tumatagal, hinahayaan yung naiipit yung nerve, I would always say, hindi kami si Jesus Christ. Hindi kami nagbubuhay ng patay. Pag napatay na yung nerve, minsan hindi na siya makarecover. But if you go at once to doctors, minsan napipick up yan agad. And napiprevent yung further na pag-ipit or pagdagan sa nerve. Pag nagkonsulta kayo, syempre pinupuna. Paano ba ginagamit yung kamay? Ano bang mga activities niyo ang nagpapalala? Minsan yan, napapansin, sa paggamit ng kamay, dapat kailangan maiksi pero madalas na pagpahinga ng kamay. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi tayo magtrabaho, hindi tayo mga princess. So, we have to take breaks pag nagtatrabaho. Minsan, binibigyan ng gamot. For certain patient, hindi lahat, binibrace. And for some, dumarating medyo malala na or minsan matagal na, minsan kailangan operahan agad. That's all for carpal tunnel. Doon naman tayo sa pangalawang madalas na problema ng mga pasyente sa kamay, and that's called trigger finger. Ano ba ang trigger finger? Ito ang pagsabit or pag-lock ng isa or many other fingers. Bakit nga ba naglo-lock? Ito'y dulot ng hindi makalusot ng maayos yung mga litid sa daliri. I will show you a picture later to show and explain. Pero, yan yung picture. Yan, naiiwan yung daliri. Either hindi mabuksan, or pag binubuksan, either hindi maibukas yung daliri, stuck siya, or pag sinasara, naiiwan. Ito yung paninigas ng mga daliri. Madalas ito sa umaga, paggising. Yan, hindi na mabuka ng maayos. Minsan nararamdaman ng pasyente sumasabit. Nabubuka naman, doktora, pero parang may sumasabit. That's a symptom of trigger finger. Sometimes you can hear popping or clicking. Minsan, masakit. Sabihin nila, doktora, masakit dito. May palad sa baba ng daliri. That is one of the symptoms of trigger finger. At hirap buksan or isara ang daliri ng kamay, or like in the picture, hindi na maibuka. Stuck na siya. Yun ang mga sintomas ng trigger finger. Ano naman ang sanhi? Like I said, ito yung likod ng kamay, ito yung ilalim ng kamay. Merong bola na minsan namumuo sa mga litid at hindi siya makalusot dito sa A1 pulley. Kaya biglang sumasabit. Itong bola na ito yung sumasabit. And then kapag sumasabit siya, masakit. And then pag malala, hindi na siya makalusot, then nasa-stuck na yung finger. But this is the reason why yung nararamdaman nyo sumasabit, pop-up, yung click. Diyan yung problema sa A1 pulley. Ano naman ang risk factors? Again, pagkababae, sometimes women are more prone to getting trigger fingers than men, pero may mga lalaki din naman na nagkaka-trigger finger. Ito na naman, paulit-ulit na kilos na gamit ng kamay kasi yung bola na yon lusot ng lusot. Every time you grip, lusot ng lusot. So, namamaga, naiirita, so lalong sumasabit. Other risk factors are diabetes and rheumatoid arthritis. At paano kaya ito dinadiagnose? History and physical exam. Sa pagkausap ng pasyente at pag-physical exam.
More often than not, napipick up yan ng mga orthopedic surgeons. Kasi natitrain kami to be able to pick up common problems like trigger finger. Paano naman ito maiwasan? Again, mainam na kumonsulta agad. Mahirap na kasi pag nasa-stuck na yung finger. I always tell my patients, nanganganak ang problema mo kapag parang ka na si Spider-Man. Kasi hindi lang trigger finger ang problema, matigas na yung kamay. And I would always say, mas madali mag-alaga ng trigger finger kaysa mag-alaga ng kamay na matigas. So, huwag paabutin yung point na stuck na siya. Minsan may mga pasyente ako, Doktora, 6 months ko na hindi mo bukas yung kamay. And that's a little harder to treat. So, once parang may nararamdaman ng kakaiba sa kamay, para maiwasan yung paglala, magpatingin agad. Paano naman yung mga different ways na ginagamot ang trigger finger? Minsan, pinapapahinga yung kamay. Minsan, binibigyan ito ng mga NSAIDs para yung lobo, yung pamamaga ng lobo, medyo umupa ng konti at mas makalusot siya with the A1 pulley. Steroid injection is also another common way of treating. Ang steroid injection, iba yan sa iniinom, hindi yan kumakalat. Ito lang yan, sa area na ini-injectionan. Para mas mabilis humupa yung maga and mas mabilis mawala yung sakit. And in some cases, on rare cases, surgery. Surgery is offered for trigger fingers na hindi gumagaling with conservative management.